Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Pinsan niya. Diba? Yung pinsan niyang speaker, siya promotor dyan eh. Bakit mo binabanatan yung DSWD? Ano lang naman sila dyan, di ba? Kasangkapan lang sila. Hindi nga sila makapalag eh. Sabi ng House of Representatives, o yan, akap kayo dyan, yan pondo. Anong sabi ng DSWD? Kahit hindi nila alam yung mga mechanics o yung mga guidelines, sige na, akap yan. Sabi ni speaker yan eh. Di ba? You're barking at the wrong tree, madam. Ito ho. Game. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga benepisyaryo ng ayuda sa kapos. Ano daw ulitin natin? Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga benepisyaryo ng ayuda sa kapos ang Kita Program o AKAP. Sa tingin tuloy ng ilan, nagagamit na sa politika ang AKAP. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Sino mga benepisyaryo? Basta bigay lang ng bigay. Pagka hinakot ni congressman, basta dapat yan. Lahat ng mga yan ay mabigyan. Yan ang nga ba sinasabi natin. Kung gaano kalaga yung pagbabantay natin sa budget ng 2025, yung mga blanco dyan sa BICAM report, ganun din ho kahalaga ang pagbabantay natin ngayong eleksyon dito sa AKAP fund na to. Ito dito sa distribution ng AKAP na to. Dahil dito ho, itong AKAP na to, itong ginagamit ng pambili ng mga congressman na to, ng mga senador na to, sa ating mga kababayan. Ito ang ginagamit nilang leverage, ika nga. Mga walang yaho yan, gagamitin ho nila lahat ng pwede nilang gamitin para makabuelo, ika nga, para makilala sila ng ating mga kababayan. Para iboto sila sa papalapit na eleksyon. Walang listahan, DOLE. DSWD, walang listahan. Kasi kung bibigyan yung mga nasa below minimum wage earner, nako, wala na hong pera ang gobyerno, hindi nyo pa ho nabigyan lahat yan. Anak ng to, lahat to ngayon ang daming below minimum wage earner eh. Ginisa ni Senator Amy Marcos ang Department of Social Welfare and Development. Yun ang magandang yung magandang opening salvo eh. Ginisa ni Senator Amy. Ginisa. Kaugnay ng pagpapatupad ng ayuda para sa kapos ang kita o AKAP program. Hanggang ngayon daw kasi, walang malinaw na listahan kung sino-sino ang makikinabang at mabibigyan ng ayuda sa ilalim ng programa. Saan natin hahanapin yung mahihirap na yan? Depende sa congressman, sa barangay kapitan, sa senador. Yari kayo dyan. Simple lang naman kasi. Hindi naman siguro matagal nang nasa minimum wage earner yung ating ibang mga kababayan natin below minimum wage yung sahod nila, di ba? Hindi naman sinasabi natin dito na pabayaan na lang yung mga yan, kalimutan na lang natin yan. Kung gustong bigyan ng ayuda, by all means, ipamigay lahat ng ayuda na yan. Wala ho tayong problema dyan. Ibigay sa mga kababayan natin. No? Dahil kahit na alam natin na yan ang pinanggagalingan ng bulk ng korupsyon ngayong mga panahon na to, yung pamimigay ng ayuda. Ibigay na yan, walang problema. Di ho ba pwedeng pagkatapos na lang ng May? Talaga ho bang nagmamadali na sila? Kaya naman hong magtiis ng mga kababayan natin dyan. Comment ho kayo dyan doon sa mga below minimum wage earner. Kung pabor ho ba kayo na sa mina natin ipamigay yan?
No, May hanggang December, walang problema, pamigay ng pamigay. Wala na tayong gagawing infrastruktura, bigay lang ng bigay ng pera, okay lang 'yon. Ano, ang magagawa natin, ayuda mentality, ganun nila pinoprogramang sambayan ng Pilipino, maging mangmang, umasa sa pamahalaan. Alam niyo yung mga yung mga anak na na wala nang ginawa kundi umasa sa magulang. O dahil ini-spoil. Hindi ko naman sinasabing yung ayuda pag-i-spoil yun. Yung iyon parang kasangkapan para mag-rely ka sa pamahalaan. Hindi ka yung tipong magsipag, ika nga. Magiging tamad ka Alam mo, maya-maya. O next month, sigurado meron na naman akong darating. Pagkakasyahin ko na lang yun, hihilata na lang ako maghapon. Di ba? At saka wala naman trabaho. Anong gagawin ng mga kababayan natin? Maraming masisipag na Pilipino pero hindi nabibigyan ng oportunidad na magtrabaho. Gusto nila ng trabaho. Papiliin mo yan? Ayuda o trabaho? Sigurado. 10 out of 10. Natatanungin mo, pipiliin yung trabaho. Kasi alam nila, band-aid solution lang yung ayuda. Pero anong nangyayari ngayon? Wala namang, ano ba yung choice na binibigay natin sa ating mga kababayan? Ayuda. Wala namang trabaho. Anong gagawin nila? Natural, tatanggapin nila yung ayuda at itatatak nila sa utak nila na itong si Congressman A, Senator B, Kap ganito, konsyal ganito, di ba? Sila ang namimigay ng ayuda sa amin. Yun ho kasi talagang ginagawa nila. Ginagawa ho nilang mangmang sambayan ng Pilipino. I-share nyo na ho yung video na to dahil panigurado, malamang sa malamang, yung mga kakilala, kaibigan nyo, nakakatanggap din ho ng mga ayuda. Paliwanag ng DSWD, Teka lang, sila lang ba? Tayo dito sa PH Update, hindi tayo bibigyan? Aba naman. Dapat meron din tayo niyan. Huwag ko kayong ganon. Masyado ko kayong selective. Porque binibira ko si Tambaluslos, hindi niyo ako bibigyan ng akap. Mga walang yata. ang mga benepisyaryo ng AKAP ay mga individual na kumikita ng mas mababa sa minimum wage at matinding naapektuhan ng inflation. Pero nalalabuan pa rin dyan, Senator Marcos. Wala kasing listahan ng Labor Department ng mga manggagawang kumikita ng minimum wage o mas mababa pa rito. Ito ang target ng AKAP, ngunit hindi maliwanag kung sino sila. Wala Opo. kayong pangalan. Pero ang pagkakaalam ko po, meron pong proseso kung paano malalaman kung Alam sino-sino natin, po. pero tutuklasin pa. Opo. Sinabi rin ng DSWD na kahit sino sa lokal na pamahalaan, kahit mayor o mga kongresista, maaring magrekomenda at magbigay ng listahan ng beneficiary sa kanila. Pero Yun ang problema natin. Mayor, barangay captain, congressman, senador, kahit sinong politiko. Naniniwala tayo na yung mga mayor, kilala nila yung mga constituent nila. Alam nila kung saan talaga laganap ang pinagbabawal na droga. Alam nila yung mga looban na delikadong pasukin pagkagabi. Alam ho nila yung kanilang lugar. Alam ho nila kung sino yung mga mahihirap dyan. Kilala nila yung mga mayayaman, siyempre. Di ba? Alam ho nila yan. Kilala ho nila lahat yan. Kilala nila kung sino yung mga nabibili ng bot. Alam ho nila kilala ho nila lahat yung mga yan. Yun nga hong problema natin dito. Paano pagka itong isang politiko na to, ginamit yung akap na yan, dahil kilala niya kung sino yung pwedeng bilhin, kilala niya kung sino yung hindi naman mahirap, medyo may pera yan, pero dapat mabigyan dahil kailangan nyo akong boto, kailangan kong magpakilala sa inyo. Kaya dapat sa Mayo na yan, after election na yan, after May na hong ipamigay ang mga ayuda na yan. Wala naman hong mangyayari sa ating mga kababayan kung March, April, 3 buwan na lang ho. Anong inflation? Ang tagal na akong naghihirap ng sambayan ng Pilipino. Ang problema, election ngayon. At yung iba, tinitake advantage nila, yung ayuda na yan. susuriin pa rin ito ng DSWD. Suwestyon naman ng ilang grupo, dapat bago pa ipamahagi ang ayuda mula sa AKAP, dapat i-publish ng DSWD sa kanilang website ang pangalan ng mga benepisyaryo, kasama na kung magkano ang kanilang matatanggap at sino ang nagrekomenda sa kanila. Sa ganitong paraan, sakaling may magrereklamo, mahahabol pa. Nakakatanggap daw ng ulat ang opisina ni Senator Amy na ang mga benepisyaryo ng AKAP ay yung mga malalakas sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa tingin tuloy niya, Nangangamoy pork barrel ang ating AKAP. Nangangamoy pork barrel. Ay, nagpunta pala si Mayor Magalong. Nako, matindi ho ang video papanoorin natin mamaya. Nagpunta sa hearing itong si
Mayor Magalong. Abang lang ho mga kababayan. Iniwala rin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na napupolitika ang AKAP at ibang ayuda programs ng gobyerno. May mga politiko raw kasing nangunguna sa pamahagi nito. Some of the DSWD personnel, ang sabi ko sa kanila, basta request ni congressman o listahan ni congressman, no question asked, silent na lang kayo. Ganun po yun nangyayari. At nakakalungkot. Hinihintay na raw ng COMELEC ang malinaw na guidelines para sa pagpapatupad ng AKAP dahil maaari raw magamit ito sa pangangampanya. Naunang hiniling ng DSWD na huwag isama ang AKAP sa mga ipagbabawal na ipatupad sa panahon ng kampanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayun na nga mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pagbibida-bida na naman na to ni Senator Amy Marcos? Tayo, as usual, kung kagaya ng dating ginagawa niya, malapit na eleksyon, kaya kailangan ho niyang magpabida, magpaboka, di ba? Magpapansin sa ating mga kababayan. Narito si Amy. Amy solusyon. Hindi, mali nga yung Amy parinig. Di ba? Amy parinig. Hindi Amy solusyon yung sa kanya. Amy parinig. Eto, rekta ho tayo dito sa doon sa nangyaring hearing kahapon. Rekta na ho tayo kaagad dito sa portion nitong si Mayor Benji Magalong. Gusto ko pa sana panoorin kung paano gisahin nitong si Amy Marcos yung itong si George Garcia. Pero mas okay ho dito tayo kay dito kay Mayor Magalong kasi ito ho, merong paninindigan, merong prinsipyo ito eh. Hindi ho nagpaparinig ito. Pagka bumanat ho ito, kumbaga dahil dati siya sa serbisyo, pagka meron ho siyang tinarget lock, talagang babanatan niya yan. O AKAP, sino hong binanatan niya? Yung mga congressman, House of Representative, rekta. Pagdating sa korupsyon, napaka-vocal ho niya. Sino binabanatan niya? House of Representative, mga kontraktor na congressman, mga merong pamilyang kontraktor. O di naman ho kaya, talagang pagmamayari nila yung mga construction company. Diba? Wala kong niya yung mga congressman na yan, kaya marami hong nabibili dito kay Mayor Magalong. Sana kahit na merong pagkadilaw yan, ika nga, siya, kumbaga, mga nakapaligid dyan, kaya sila ba makino. Pero meron ho siyang prinsipyo, meron ho yung paninindigan. Kung mapahana yan, kaya kung ungab sa 2028 election, ay naku, yan, matindi yan, talagang susuportahan ho natin siguro natin yung mama na yan. Kasi nakakabilib din ho yung yung prinsipyo niya, nakakabilib sa totoo lang. Rekta na ho tayo dito, game. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you for giving us this opportunity to convey to you what's really happening on the ground. And I prepared a position paper. I've already provided the Secretary a copy of this position paper. And this is a reflection of the sentiments of many of the mayors, both in the cities and municipalities, Madam Chair. But let me first start with this quotation from no less than Justice Marvick Leonen. Ma'am, please give me about 6 minutes po. Tatapusin ko po kagad. Please go ahead. Sabi ho ni Justice Leonen, the power to spend is an executive constitutional discretion, not a legislative one. In the local government, we laud the national government's effort and appreciate its intention to provide financial assistance to low-income families and individuals. While AKAP seeks to accomplish that, it is mired with irregularities which defeat its purpose. And I'm here today to inform you of the pressing challenges and loopholes that hinder its effectiveness. First, the current AKAP practice is plagued with many irregularities. The media already documented several cities and localities with complaints from both indigents and local functionaries regarding the unpredictable procedures in receiving AKAP. In one report, beneficiaries claim to have received a reduced amount of AKAP. Meanwhile, many barangay captains, social workers raise concerns about angry beneficiaries who are forcing them to issue certificates of indigency to claim assistance. These are all born out of a lack of comprehensive public information and strong guidelines for disbursing AKAP. Currently, the barangay issues a certificate of low or no income to avail of the program. Unfortunately, barangays do not have the tools to measure if the client belongs to low or no income. Barangay officials can certify that individual is a resident of the barangay. Yes. We recommend that the CC Social Welfare prepare and issue the certifications to improve the process. CSWD or the MSWD is better prepared to assess the client's level of well-being. Besides, they are well-trained on the National Household Targeting System o yung tinatawag po nating listahanan. Second is the weak transparency and data sharing mechanism.
I urge our lawmakers and national agencies to examine and establish transparent data sharing mechanisms for ACAP. It is highly inequitable and redundant when one beneficiary can receive multiple ACAP assistance because we are blind in data and cannot cross-check in the distribution list. And according to one government official, sabi nila sa akin, it's a violation of the National Data Privacy Act if they're going to share their data with the local government unit. Naku po. Another is, ang nakakalungkot po nito, nagkakaroon na po ng maraming redundancy. Dahil po wala akong data sharing agreement, ang isang beneficiary pwede hong kumuha po ng stupad, can also benefit from another, yung tinatawag nating AX, makakakuha po siya sa ACAP. Ang nakakarating po sa amin, some of the DSWD personnel, ang sabi ko sa kanila, basta request ni congressman o lista ni congressman, no question asked, silent na lang kayo. Ganun po yung nangyayari. At ang nakakalungkot, ngayon na naging mahigpit, ang lagi nilang sinasabi, ang sabi ng mga staff, ng ating mga lawmakers, yung pera ni congressman, nandoon na sa DSWD. Bibigyan na lang ho namin kayo ng endorsement, dali nyo na lang doon. Huwag ko kayo mag-alala, mabibigyan po kayo. Basta ho galing ho kay Kong. Another is, ACAP and similar aid programs are increasingly and frustratingly politicized. Perhaps the most glaring issue is the increasing politicization of the social amelioration program. In the local governments, we are concerned with a national politician decides to have a personal appearance during aid distribution. But we have no choice but to accommodate them. Sa mga senators po, wala ko kaming gaanong problema. Dahil ang emphasize po doon is, etong pera na nanggagaling po, na binibigay sa inyo to ay galing po to sa taxes na binabayaran po. At yun po yung nagi namin ina-emphasize sa kanila. Ang nakakarungkot lang po, pag iba na po ang nagdi-distribute. Gusto nilang ipahalata na ang pera na yon ay galing sa kanilang bulsa. Ang masama po, pag nagkakaroon na ng distribution, nandun lahat yung kanilang list agad, lahat ng line-up nila na kandidato na una muna silang magsasalita bago yung actual distribution. No? Ulitin ko, bihira po kami makakita o makarinig na ang sinasabi po sa mga beneficiaries, itong pera na to galing sa taxes na binabayaran nyo. Dapat pasalamatan ninyo yung mga katabi nyo at sabihin yung thank you for paying your taxes. Sa mga ating mga mayors, sa ating po mga governors, karamihan po sa kanila, yan po yung sinasabi. Na dapat huwag kayo magpasalamat sa amin. Pasalamat po kayo sa mga katabi nyo dahil binabayaran nyo yung kanilang mga taxes. Given the way the ACAP operates, we cannot help but find similarities in the design of the ACAP and the Philippine Development Assistance Fund, o yung tinatawag ko natin PDAF, which the Supreme Court struck down in 2013 due to the following: discretionary fund allocation. At yung ACAP at yung pork barrel allows officials to control public funds with broad discretion, often without strict guidelines or oversight. Similar to PDAF and ACAP, ACAP enables government officials to decide on fund distribution even after the budget has been approved, violating the separation of powers. Like PDAF, where legislators inserted specific budget allocations for their pet projects, ACAP may also involve executive officials or lawmakers influencing fund distribution for political or personal gain. Hindi ko po sinasabi na congressman lang po. Sinasabi ko rin po rito, pati ho governors, pati ho mayors. Ganyan din po nangyayari. Trade politics, both programs encourage a system where funds are used to benefit specific constituents. Meron pa nga nangyayari dyan na yung ACAP na distribute, muntik pa akong ibigay sa media. Meron po Pumira itong si Mayor Benji Magalong, masyado naman yung masyado niya naman ginagalingan, ha? Pati yung pala itong mga media na to, muntik nang naambunan ng ACAP. Pantakin nyo yun, kulang pa ba yung buffet, sweldo? Dito sa panahon na to, naku, lalaki ng tiyan ng mga nasa mainstream media, mga busuguyang mga yan. Lalo na yun, mga nagko-cover sa Malacanang, naku, tataba ng putaka ng mga yan. Yun, nung 6 na taon na nagutom sila sa panahon ni Tatay Digong, binawi ho nila yon sa loob lamang na 3 taon pa lang nitong si Marcos Jr. Kaya alam nila, pagkapatapos na tong na to,
administrasyon na to, winter is coming na naman ulit sa kanila. Duterte na naman uupo. Kaya ngayon pa lang, talagang pinupuno na ho nila yung kanilang mga bodega. Oh, kasi alam nila pagka naupo si Bibi Sara, normal na naman, bawal yung mga ganong klaseng kalakaran dyan sa Malacanang. Oh, kaya noong panahon na nung last administration, pagka merong Malacanang press briefing, lahat ng reporter pagka nagtanong, napaka-hostile ho nila. Di ba? Ngayon pala mga gutom, tinanggal na yung buffet, wala nang buffet sa mga reporter. Pero ngayon, balik buffet. Pagka magpe-press con sila, mga busog ho yung mga reporter. Kaya pagka nagtanong sila, napakababait. Ang isang mayor ho na nagbigay ho sa akin ng listahan, pati ho mga teachers nabigyan din ho, pati mga administrators nabigyan din ho. Nako. Problema. Inefficiency in public spending, instead of being allocated based on allocated based on national priorities, funds under both programs risk being distributed based on political considerations. To reiterate, I'm one with the national government in providing meaningful assistance to our society's vulnerable sectors. But the work to create a more inclusive, efficient, and responsive social protection system for all Filipinos goes hand in hand with transparency, accountability, and genuine, not parochial concern for Filipinos. Let us improve and do better because of our Filipino citizens deserves as much. Maraming salamat po, Madam President, Madam Chair. Yes, maraming Hindi pa siya president. Yun ang plano. salamat at maraming sinabi si Mayor Magalong. Siguro kinakailangan tanungin natin, may komento ba ang ating grupo dito, lalo na yung mga abogado? Andito si Justice Carpio. Talaga bang may violation ito sa ating konstitusyon na sinasabi dahil yun nga doon sa DAP ruling ng 2013, talagang nagkahalo-halo na yata yung executive at legislative na tanging pinagbabawal ng saligang batas. Justice Carpio, paliwanag ninyo sa amin, paano ba nag-ooperate yung hiwalayan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan? Madam, Ito si Carpio. well, Madam Chair, dun sa PDAF, Si Boy Arbitral Ruling. Si Boy Arbitral Ruling ho yan eh. Punta ka sa WPS. Bukang magbida-bida. Supreme Court struck down the provision which in the GAA where the member of Congress, the district representative, will recommend a project. Sabi ng Supreme Court, Congress can only appropriate but cannot even recommend what project because execution of the budget is already with the executive branch. So that's why dito sa AKAP, inaamin nila na they accept, the SWD is admitting that they accept recommendations from members of Congress. Well, I'm willing to concede that anybody can recommend, no? Everybody. But if lumalabas na lahat pala na approve are recommended, the recommendation came from the House, there's something wrong there already. So that's why if we can have published by DSWD the names, the amount, and those who recommended, para it is full transparency, no? So that you will not be blamed also, and you will not be pressured by the members of Congress because you will say ilalabas namin ito, hindi pwede na kayo lang pagbigyan namin. We have to spread out the beneficiaries, no? Pero Justice, inamin po ni Yusik Sulit, hindi po ba dapat bawal ang mga politiko mag-recommend tulad ng sinabi ni Mayor Benji? Well, Pagkat po, hiwalay nga yung executive at legislative. Pwedeng tumanggap ng listahan ng iba't ibang tao, ng iba't ibang departamento, pero palagay ko ang politiko hindi dapat nagbibigay ng listahan, di po ba? Kasi ang liwaliwanag ng ating constitution nakalagay yung decision sa PDAF, ang sabi ng Supreme Court, you cannot put it in the law that the congressman will recommend. But as part of the general public, anybody should be able to recommend. That's my position.
But they cannot put that there because pag sila ilagay mo dyan, talagang mauubos sa kanila na lang. No? So, if anybody can, if an ordinary person can recommend, anybody can recommend. But nagkakaroon ng telltale, paper trail kung lahat na recommend, lahat na na-approve na beneficiaries recommended by congressman. Yun, iba na yun. Even if it's not in the law, but in practice, yun ang ginagawa nila. So I think that's a violation also. So that's why I'm recommending, Madam Chair, that i-publish na lang nila yung list of beneficiaries, the amount, and sino yung nag-recommend. Yung Pati yung amount ang sinasabi ninyo. Yes, kasi sa India, turns out that the beneficiary received less than the amount stated. Ang dami nag-complain. Ganon din dito, maraming nagsasabi na nabukulan daw sila. Naku po, ano ba yan? Nagpalakasan na, nakawan pa. Tama ba yun? So that's why to protect also our friends in the SWD so they will not be charged, you should agree to. Bong klase, ano na ho tayo? 746 na ho tayo. Grabe, thank you ho ha. Maraming salamat. Full transparency. That's the recommendation by congressmen and the nakikita namin yung pagbibigay ng tulong, ma-attend naman na yung mga opisyal, tama naman yun, pero hindi tayo nakikialam doon sa listahan. Kasi talagang binibigay yun na nakakaalam. Yung ating DSWD, yung DOLE. Baka may maidagdag, baka may kwento pa si Mayor Benji dyan. Tama po kayo, Madam Chair. Ayan. Ang listahan ho dapat, nag-emanate po ta City Social Welfare dahil sila po nakakaalam talaga eh. Ngayon, nagtataka ho ako dun sa reason na it is a violation of the National Privacy Act. Only to find out. Alam niyo ma'am, kami, we are all entitled to all these documents and all this information because we know for a fact that only to find out, ang totoo palang rason dyan is mabibisto lang ho kung sino ang mga pinagbibigyan. Ganun lang ho yun eh. Mabibisto lang talaga kung sino mga pinagbibigyan. Kaya tama ho, I'm completely aligned with the proposal of Justice Garfield. Bakit tinatago kung sinong tinulungan? Yun ang tanong, di ba? Dapat baliktad eh. Buti nga, nakatanggap eh. Tingnan mo, tinutulungan. Ma'am, kasi ma'am... Kung tamang ginagawa, ipagmamalaki mo pa. Yes, ma'am. Tama ho kayo, ma'am. Pero mas importante sa akin ay supporter ko yung bibigyan ko. Ganun mga pananaw. Opposite. Yes, ma'am. Paano ba yun? So sa implementation, yung actual, DSWD, alam namin na kayo napapag-utusan kung minsan. Paano ba yun? Ano ang magagawa nung CSWD, MSWD, siya ay empleyada diyan sa mayor, sa gobernador, sa congressman at kung sino man. Ano naman ang gagawin ng hamak na DSWD? Thank you po kay Mayor Magalong. Kanina nalimutan ko o hindi ko nasabi na may role din yung local social worker LSWD o either in the city or provincial or the municipal level. Kasi sila rin yung isa sa mga accepted documentary requirements is the certification from the social worker na qualified ka. So there you can exercise that role. So sa amin kasi on the part of policy and planning, tinitinan namin paano magkakaroon ng magandang guidelines. Of course, there will be kinks in the implementation. Kaya nga po yun ng these interagency guidelines, yun sana yung hope na ma-address yung ganong kind of implementation issues. Pero sa guidelines po, may role po yung city municipal social worker in the vetting of the qualified individual. Nakalista yan, pero ano ang realidad? Ano naman gagawin nun? Kung na-pressure ng kung sino-sinong malalakas at makapangyarihan. Chair, ulitin ko lang yung lahat, kahit po kanino manggaling yung listahan, walk-in, in the end po, ang nagdi-determine kung sino yung qualified, DSWD po. So hindi po porket ito ni-refer ka ni... Ay, nako, bulahan na yan. Bulahan na ho yan, sir. Todo-todo na ho yung paghimo niyo sa tumbungit ang baluslis dyan.
Mapapayag ba naman ho yung mga nagtulak dyan sa akap na yan na listahan ng DSWD masusunod? Pabor ho kaya yung bakit pa ho sila nag-allocate ng 5 bilyon para sa senador kung kayo din pala magdidesisyon? Sige nga. Patung. Sarap mong kurutin. Yung sulit, ang dami-daming nagre-reklamong MSWD sa amin na talagang nahihirapan sila, naiipit sila. Yeah. Ma'am, mayroon pong bago rin na provision dito. May hotline, katulad ng sinasabi na, may tarpaulin po kaming nilalagay. Ang ayudang natanggap ninyo ay para sa inyo lamang, walang kaltas, something like that. So, lahat ng payout namin. Yung pagpipili ng beneficiary at yung halaga na ibibigay, ano naman ang laban ng MSWD? Ma'am, we always believe na yung part po ng profession ng social worker is to assess. So, basta yung assessment ni social worker, it's an exercise of his or her professional opinion. Paano sasabihin, tatanggalin kita sa trabaho? It can be sa grievance mechanism po na nilagay namin. Grievance mechanism. Huwag niyong tangahin ng mga tao. DSWD. Buisit na Yusek na to. Nanaba ka na lang sa pwesto mo. Ganyan. Pag hindi sumusunod, biglang tinatanggal. Sa guidelines lang po, ma'am, insofar as Yun nga, pero yung efficient. realidad, syempre may batas. Tinitignan natin ang batas. Tinitignan natin ang guidelines at IRR. Titignan rin natin yung realidad, yung nangyayari. Paano natin ipagtatanggol yung mga MSWD? Ma'am, we welcome po yung ganyang kinds of grievance or complaint para we can address. Kahit marami ng reklamo tungkol dyan, nagmumula hindi lamang sa MSWD, marami ng reklamo mula sa mayor, barangay kapitan, congressman, senador, dami-dami ng reklamo. Kung may grievance mechanism kayo, meron na bang naisaayos? May nasagot kayo sa dinami-dami ng reklamo? At sa grievance mechanism ninyo? We can submit, ma'am, the grievance mechanism dati-rate is through our integrated grievance redress mechanism system or through our PACP. Sa AKAP, sa dinami-dami ng reklamo, nabunyag sa media, na sabi dito sa Senado mismo, meron na ba kayong natugunan? Ma'am, I have no personal knowledge kung Wala pa, nagtanong ako eh. As of last time kasi, ma'am, ang tinanong namin, mayroon bang grievance na natanggap sa AKAP? Ang initial answer sa amin is wala, sa AX meron. So that's why we welcome those kinds of grievances so that we can improve our performance. Ang laging reklamo sa AKAP kung sino-sino nabibigyan. Aminin natin. So, alam mo, maganda naman na sabihin natin perfecto yung isang batas. Kapag yung implementasyon walang kwenta, talagang nahihirapan rin tayo, hindi rin tama. May papel ba ang LGU sa ating paglilista at pag-i-implement? Gaya po na nasabi kanina, since anyone can refer, if it comes from an LGU, then that's their participation. The vetting is on the DSWD. Because narinig ko rin na ang DSWD... Wala na ho to. Walang kakwenta-kwenta to. Teka lang, forward natin. Walang kwenta to nagsasalita na to. Ano ang masasabi ninyo dyan? Aside from corruption, itong ayaw na ayaw nating mga dakilang Ilocano, inefficiency in public spending, inulustay ang pera ng bansa, bakit po may corruption? Yung sa vote buying po or paano po ba? Ma'am, napakalawak ko nung ginagawa ngayon. Ibig sabihin mo, ma'am, lalo ho silang gumagaling. Lalo ho silang gumagaling kasi tuwing natatakpan, very creative sila, very innovative sila. Nagkakaroon sila lalo ng mga paraan kung paano magkaroon ng workaround, ma'am, sa mga projects. Pero matindi, ma'am, talaga rito sa aside from the project, another source of corruption is itong funds na ganito, ma'am, na nasa discretion nila. According sa ibang mga mayors, nagugulat sila na ang pinirmahan ng mga beneficiaries blank. Kasi sa dami, pipirma na lang. Only to find out na ang naibigay sa kanila 3,000, mababalitaan na lang nila 5,000 pala yung nilagan. Pero sa dami, pipirma na lang. Kinuha yung 3,000, tuwa na sila sa 3,000.
Isa yun, ma'am, ang mga nakikita nila. Pa ako, dito sa kalagitnaan ng lungsod, kukunin daw yung isang bahagi, tapos yung kalakihan, pipilitin na bumili ng bigas sa kanila. So talagang konting-konti, kakarampot na lamang ang nauuwi ng pobreng beneficiary. Kaya eto nga, nagtataka ako kay Yusek Sulit, wala raw reklamo kahit isa. Madam Chair, in fairness to DSW, probably, ma'am, ako personally, probably DSWD has one of the most efficient and most talagang conscientious na mga workers sa field, especially sa field. In fact, ma'am, meron ako mga reklamo sa kanila na inaksyonan kagad. For example, why is it na ang nabigyan ng form for AKAP are media people? Inaksyon naman kagad nung DSW. Siguro hindi na lang umabot sa central office. Tama. Pero sila rin mismo ang nagsasabi sa akin kung ano nangyayari, ma'am, na kuminsan hindi na lang sila umimik, tumatahimik na lang sila dahil baka malasin sila o kaya mapagalitan yung kanilang mga boss, kaya hindi na lang sila umimik. Kaya nga, nakakatakot nga, naawa nga ako dyan At si Justice Carpio may idadagdag yata sa atin. Madam Chair, may I ask if it's acceptable to the DSWD to publish the list of beneficiaries, the amounts, and those who recommended? Ay, oo nga, nakalimutan natin. Sagutin pala ninyo yung suggestion ni Justice Carpio. Isubpina mo! Isubpina mo, madam. In aid of legislation yan Hindi pwede yan. Isubpina nyo. Diyan kayo magagaling sa House of Representatives. Di nga pwedeng labas yung mga dokumento sa confidential fund. Nailalabas nila Isubpina mo. Listahan lang yan. Chair and Justice, we see the value in putting that, but we will revert to the committee and inform our principals on this. But we've heard very much the reason why that is being requested and recommended. May karagdagan akong request, sana before distribution, para magkaliwanagan. Ma'am, madali lang siya sa papel. Sa implementation, it's really difficult. So, kaya tinatanong ko, kaya nandito si Mayor, ako nanggaling rin ako sa LGU. Kaya kabisado ko nang kung minsan yung utos galing sa Manila, ibang-iba ang nangyayari sa field. Awang-awa kasi ako sa mga DSWD, minsan naka-backpack lang, milyon-milyon ang dala, nakikisakay lang, nakikiangkas lang sa motor, wala nang sasakyan Kinakabahan ako sa mga bata Mga casual pa sila, job order lang yung mga yan. Mamaya, mapinsala sa daan kung sino kumuha ng pera. Talaga nakakakaba. Alam ko, ino-improve na yung sistema ng DSWD. Ang sinasabi ko lamang, ang layo-layo ng nakasaad sa guidelines na may problema na, pag nakita mo pa yung implementasyon, mas lalong malabo. we will consider that, okay Madam kayo. Chair. I-recommend ninyo yung listahan ni Justice. We will revert to our principals, Your Honor. And kanina po pinag-uusapan natin na inaakit ang iba sa 7 million na AIX or AKAP yata. 7 million ba yun? At MAIP at TUPAD? Totoo yan, ma'am. Ma'am, I came from CIDG. Hindi ba malaki? Ma'am, Hindi ba mas malaki na ngayon? Palibasa election na. Ma'am, sa host, pag ikaw, ma'am, ang nag-host ng sortie, you get 30-30-30. That's 30 So million. yung 777, nasa 30-30-30 na. No, ma'am. Yung 777, yung mga sumali sa sortie. Pero, ma'am, yung 30-30-30 is the host nung sortie, nung provincial 30 sortie. million ng AKAP, 30 Yes, ma'am. million 30 ng million. TUPAD, 30 million ng MAIP. Yes, ma'am. Opo. You can, pwede ma'am may choice ka, AKAP or AIX. 30-30-30. And this information actually, ma'am, are coming from very reliable sources. Na actually, ma'am, problema. Nga nagmamalaki yung iba. Yes, ma'am. Opo. Kaya maraming nag-host Gusto mag-host. Kasi nga ang laki nun sa kanila. Pero yung 777, dahil marami na ma'am sumasama, nilimit na lang. Maski na nakarami ka na ng sortie, but ang maximum na lang natatanggapin mo is 4 sorties. So that's 4 times 21. That's still 84 million per lawmaker na sumama ma'am doon sa sortie. Opo.
Ano ba magagawa dyan? Hindi ko rin ma'am alam kung paano yung gagawin. Pati ma'am kami rito eh. Alam mo ma'am, I was just talking to one businessman this morning. At you know, he's a very famous na businessman at is paying about